We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Usa ka pagbusikad ang nahitabo kagabi sa atubangan sa usa ka resto bar sa Barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City kung asa usa ang patay. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, usa ang patay samtang tulo ang samdan sa nitabong pagbusikad gawas sa usa ka resto bar sa Barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City kagabi. Crime of passion ang natudlong motibo sa maong krimen. Sa kuha sa CCTV, makita ang pagsulod sa usa ka pulang kotse sa Roman Diaz Extension, Barangay Kalinan proper, Davao City, alas 10:26 kagabi. Sa unahan, dunay usa ka lalaking minao gikan sa sakyanan nga dunay bitbit nga puting cellophane ug mibaktas. Sa laing anggulo sa kamera, makita ang samang lalaki nga miadto sa usa ka establishmento. Alas 10:29 sa gabi, mitabok kini paingon sa kaatbang resto bar. Human ang 12 segundos, makita ang pagawas ni ini ug mibalik og bakta sa dalan nga iyang giagian. Alas 10:31, makita ang samang lalaki nga angkas na sa motorsiklo nga miagi og balik sa maong resto bar. Taod-taod pa, makita pa ang pagpatrolya sa barangay mobile o gisundan sa police mobile sa maong dalan. Alas 10:46, makita ang pagpanggawas na sa mga tao gikan sa sulod sa maong resto bar. Gani makita ang pagbaking na unta ni ining motorsiklo. Human ang usa ka minuto, nahitabo ang pagbusikad. Dihang nahayagan sa miaging sakyanan, makita nga nagakos nga nahagba sa dalan ang sakay sa motorsiklo. Gilayong gidala sa ospital apan gidekarang dead on arrival si Romnick Nortarte, 31 anyos. Samtang samdan sab sila Emilita Alagarme, 48 anyos, Loribeth Noquieo, 50 anyos, nga pulos mga kabanay sa tag-iya sa resto bar, ug usa ka Ray Agliones, 32 anyos. Nasamdan ko, ano siya sa yang naong. Nasamdan ko, na anak puguti, nasamdan, ano ka, naidugo ka ti. Diri sa iyang naong, pero murag napiksan lang dugo siya ba. Nya pagkahuman, ni anak din ko sa iya. Ting nagagas-agas naman iyang dugo diri Subay sa investigasyon sa Kalinan Police. Pauliay na to sila, tapos naslay napansin nga nagasiga daw sa cellophane. So upon verification lang mo to ni busikad dayon. Gikan dinhi sa gawas sa resto bar kung asa matud pa nahitabo ang pagbusikad, nakaabante pa ug ana sa tulo kadupa ang mga samdang biktima hantod sa naabot sila dinhi sa akong ikatindugan kung asa sila nahagba na. Wala pa matino sa otoridad ang klase sa eksplosibo na gigamit sa suspect. Ilang pang imbestigahan sa to mga EOD kung unsa jud kay wala may nakita nga mga fragments or inay mga sharp nail. Ang ginaingon pa sa to ang EOD black powder lang siya nga pulbura no nga gi-improvise. Gitumbok nga crime of passion tungod sa love triangle ang motibo sa pagpamomba. Human na ilang ang ex-boyfriend sa tag-iya sa resto bar ang usa sa duha ka suspect. 2 months sila nga nag-break na ni nga suspect na to no ug ato pong nakuhaan sa mga iyang account no katong gihatag sa biktima ito yung owner no na doon na to na identify. Daan na matud pa ng patala sa barangay ang tag-iya sa resto bar. Human ginahasi matud pa kini sa iyang kanhi ka relasyon. Last week before Fiesta,
nag-ari sa sakua, nag-report nga doon na siya treat. Unya gikuha daw ang iyang susi, gilungkab iyang boarding house, pero susi lang ang wala nga kwarta. Allege katong ex niya. Para ayon pa karon ang hot pursuit operation batok sa mga suspect. Sara, sumala ni Police Colonel Alberto Lupas, ang director sa Davao City Police Office nga nadakpa na ang lalaking nakuhaan sa CCTV nga nagdala sa cellophane nga maumatod pay gibutangan sa eksplosibo ug sa karon ana siya sa custodial investigation sa Bunawan Police. Samtang nanawagan sab si Police Colonel Lupas ngadto sa mastermind sa mga pamomba nga mo surrender na sa kapulisan sulod sa 24 oras. Sara. Okay, dagang salamat Argil, relator. Presyo sa karning baboy, isda o gulay sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City, misaka. Mga mamalitay, ihay na sab ug daginot. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sayo pa lang sa buntag, namalengke na og karning baboy ang street vendor nga si Margie. Kung kaniado daghan na kini og mapalit sa 94 pesos niya nga budget. Karon, anaan na lang sa happy tunga ka kilo sa karne ang iyang mapalit. Oh, daghan na kay dati 150 raman ata ni 135. 5 la pod ako hang baligya. Oh, para madaghan pod gina-estimate ra pod nako. Dinhi sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City, ang presyo sa karning baboy misaka og 20 to 30 pesos ang matag kilo. Mapalit na sa 350 pesos per kilo ang pork belly, gikan sa presyo kaniadto nga 330 pesos per kilo. Ang kasim, pork chop o giniling, mapalit na karon sa 290 pesos per kilo. Ang ribs nga kaniadto 300 pesos, karon 330 pesos per kilo na. Kung kaniadto anaa sa 220 pesos ang matag kilo sa pata, karon 250 pesos na. Og ang buto-buto nga mapalit kaniadto sa 150 pesos, karon 200 pesos per kilo na. Rason sa mga retailer, kini tungod sa kamahal sa presyo sab sa ilang supplier. Kay nagmahal man pod ang among kumpra sa supplier, sir. Wala siya mahal pod ang among baligya diri sa Bangkiruhan. Maong si Jean wala na usa na malit og karning baboy. Apan wa sab kini magdahom nga bisan sa ubang gulay ug lamas, duna sa gipatumang pag-usbaw. Unta mag-increase jud ang sweldo kay para makapalit pod mig mas sa among mga budget. Anaa sa 5 to 10 pesos ang gisaka sa presyo sa ubang gulay ug lamas. Kung sa una mapalit sa 150 pesos ang presyo sa sibuyas, karon anaa na kini sa 160 pesos per kilo. 55 pesos na sab ang presyo sa matag kilo sa ampalaya. Ang talong nga kaniadto anaa sa 35 pesos per kilo, karon 40 pesos na. Hinuon dunay pag-ubos sa cabbage nga mapalit na karon sa 70 pesos per kilo, gikan sa dating presyo nga 100 pesos. Di patuman sab og pag-usbaw sa presyo sa isda nga anaa sa 40 to 200 pesos ang kilo. Kung dati 190 pesos sa matag kilo sa barilison, karon 240 pesos na. Ang matambaka nga dati 160 pesos ang presyo sa matag kilo, karon 200 pesos na. Aduna sa 200 pesos nga usbaw sa malasugi nga mapalit na karon sa 680 pesos per kilo. Ang tuna mapalit na sa 390 pesos per kilo. Ang lapu-lapu nga kaniadto 380 pesos per kilo, karon 420 pesos na. Og ang pasayan, mapalit na karon sa 280 pesos per kilo. Sumala sa ubang manindahay, ang nasa nati ang usbaw sa matag kilo sa isda, tungod matod pa sa epekto sa daot nga panahon. Tungod man gud sa Baguio, sir, mo nang nagmahal kay mumahal siya basta nihit ang isda. Pero walay bagyo niya, di man amo nihit dagsaman so makabarato gyud. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Sakyanan nga giingong usa sa mga getaway vehicle nga gigamit sa mga nanulis sa usa ka pawn shop sa Cagayan de Oro City na-recover na sa kapulisan. Leader o pipila ka mga miyembro sa mong criminal group na ilhan na sab sa otoridad. Ani ang report. Gikumpirma karon sa Cagayan de Oro City Police Office nga nagbunga na gayod ang ilang mga operasyon kalabot sa nahitabong pagpanulis sa usa ka pawn shop sa sentrong bahin sa syudad. Kay numduman nga gitulis sa mga armadong suspect ang usa ka pawn shop sa Kugon area sa Cagayan de Oro City sa miaging semana. Moabot sa kapin 9 million pesos nga kantidad sa alahas ang natangag sa mga suspect. Pinaagi sa waypuas nga follow-up operation nga gihimo sa Cagayan de Oro City Police Office, ilang na recover kining giingon nga usa sa mga getaway vehicle sa mga suspect. Gani ang tag-iya sa mong sakyanan nakakustudiya na sab sa kapulisan
o ginalantaw nga usa sa mga person of interest. Sa atong size up karon na cooperative man siya pero i-roll out na to ni everybody suspect labi na dunay mga partisipasyon sa pagpahigayon o ang modus operandi pag-execute sa ilang gihimong pagpanulis. Samtang pinaagi sab sa gipahugtang intelligence monitoring sa kapulisan, nailhan ang di moubos sa unom ka mga sospek, lakip ang ilang leader. Giklaro sab sa otoridad nga anaa sa kapin na 10 hangtod 12 ka mga sospek ang mihimo sa mong krimen. Migawasab nga planado gayud sa mga sospek ang pagtuli sa mong pawn shop. Kining ilang kontak diri sa atong dakbayan, identified na po na napoy pangalan. So ang uban ani manganlan natong jandos, no, kay para makuan lang ang description nga gihatag sa informanti o sa mga testigo. Karon, padayon ang evidence gathering nga ginahimo sa otoridad aron makaduso og kaso batok sa mga sospek ngadto sa piskalya. Padayon sab ang ilang pagsubay kuno sa mga posibleng gipangtaguan sa mga sospetsado. Nay mga innovation o enhancement ang atong police presence, atong police visibility, beef up ta, ato lang hangyoon atong mga kaigsunan nga doon natay mga security measures gipatuman. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka lalaki sa General Santos City nga 8 ka tuig nang ginapangita sa otoridad tungod sa kaso niining may kalabutan sa ilegal nga droga, nadakpa na. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Pinaagi sa warrant of arrest, balhog karon sa Macar Police Station ang 37 anyos nga si Chloe Maceda Gora, residente sa Barangay Apopong, General Santos City. Lakip matod kini sa most wanted person sa syudad. He was monitored involved in selling of illegal drugs. Gani 8 ka tuig na matod pa kining ginapangita sa otoridad. Hangtod sa na-monitor sa kapulisan nga nagaadto na sab siya balik sa iyang banay sa Barangay Apopong. August 7, 2023 sa gabi, malampusong nasikop ang sospek. For 8 years siya nagtago, and then we did not know what are his activities and whereabouts during those years na 8 years until he was monitored by our internal operatives. Wala na mihatag og pamahayag ang sospek. Samtang 200,000 pesos ang girekomendang bail bond sa korte alang sa temporaryong kagawasan niini. Duna na sab matod pay pipila ka individual ang ginamonitor karon sa kapulisan nga giingong source og parokyano sa dinakpan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Kamatikdan nga ating bunga na sab sa mga prutas sa managlaing lugar sa Mindanao. Sa Zamboanga City, dunay mini farm nga ginapasigarbo ang klase-klase sa prutas. Ilabi na lansones. Mga saktong pagatiman sa maong prutas atong Siron pinaagi ni ining report. Ana sa kapin 140 ka mga punuan sa lansones nga dunay variety nga longkong dinhi sa usa ka mini farm sa Barangay La Paz, Zamboanga City. Ang maong variety sa lansones nag-originate sa Thailand. Kung itandi sa ubang variety sa lansones, ang longkong gagmayo na mga bunga, tamis ug menos ang liso. Sumala pa, dunay espesyal nga pag-atiman niini. Aron malikayan nga mga daot ang mga bunga gumikan sa insekto, adunay fruit fly attractant nga gimontar sa matag punuan. Ako na sita po ni kami, medisina, kalo asukar, pati tuba, tapo ni kami. Kabar, yan sa guero na tenta lilil ko, mga lapinik. O sa tiyan na tuba, sir, porque okay ele para na mga sense. Kay dulce man sila mga kwan, insekto. Dulce sila. Na-enta sila, hindi man sila pwede sali, alis sila muli dentro. Mukabat kuno sa kapintulo ka bulan una ma-harvest ang bunga sa maong variety sa lansones. Matod sa mga tigatiman din sa farm, sa pag-harvest kuno sa longkong lansones, kinahanglan kuhaon nato ang 2 ka buok ka bunga niining usa ka pungpong sa longkong lansones. Pag makita na nato ang pungango, pwede ta mo gamit og gutsilyo og slice na kini. Sumala sa tag-iya sa farm nga si Dominador Evangelista, 80 anyos. Wa siya magdahom nga mahimo na niya kini nga negosyo. I never thought that I'll become a farmer eh. I just started that as a hobby. Karon, nagmuntar sila og lamesa aron mabaligya ang mga bunga sa mas ubos nga presyo. Sa karon, anaa sa 125 pesos ang matag kilo sa longkong nga lansones.
Si, tiene ba sila tanda ki? El mga kuan, akol mga dia pueblo, sila kita subi arriba kumple kayo. Actually, there were some buyers who came to buy in box. Whenever it's ripe, we just harvest it and sell it just in front of the gate. And besides, if you're going to buy this at the farm gate, it's very cheap. Gawas sa lansones, dunasab sila ginabaligya nga mangustin, marang, rambutan ug santol. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dili sayon ang paghatod og balita sa panahon karon ug labaw nga dili lalim ang pagkuha og impormasyon nga gikinahanglan sa nagkadiyang broadcast ug online platform. Sa talagsaong higayon inyong makita nga magkauban ang tibok pwersa sa GMA Integrated News alang sa mas dakong misyon. Apan una kana atong lantawon kung paunsa kini nahimo pinaagi niining report. Bisa na sa mga trahedya, kalamidad, bagyo man o gera. Kauban ninyo ang GMA Integrated News sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Sa talagsaong higayon, naguban-uban ang tanang personalidad sa GMA Integrated News gikan sa telebisyon, radyo, online, ug regional TV. Gikan sa Maynila, hangtod na sa mga probinsya. Sa likod ug atubangan sa kamera, sa pagtinabangay sa GMA Post-Production Department ug sa GMA Program Support Department. The reason why it's big and it's kinda hard to mount dahil lahat ng anchors present, lahat ng reporters present. Napakasimpleng shot, pero napakahirap gawin. We went to 3 provinces, hinatak natin lahat ng mga reporters, lahat ng mga radio reporters and radio anchors, and yung anchors ng bawat regional stations, pinagsama-sama natin doon. This was a massive production endeavor involving many departments in the network. We had to time everything from the logistics to the actual setup and the actual shoot. Lahat yan tinime natin para hindi ma-hamper yung news operations. This was also fun to do kasi ito yung first time after the pandemic na nagkasama-sama lahat ng anchors, lahat ng reporters in one studio. Gikan sa inyong mga gisaligan nga personalidad sa telebisyon, sa padayong nagkadaghang ihap sa regional station sa Tibok Nasod, hasta na sa atong super radyo DZBB, lakip ang atong super radyo station sa mga probinsya, ug mas gipakusgan nga GMA News Online. Padayon namong gipalapdan ug mas gipakusgan ang paghatod og dekalidad nga serbisyo, masaligan ug kalauman gikan sa hiniusang puwersa sa GMA Integrated News. As GMA Post-Production with its full arsenal of techno-creative and technical services, we fully support the bigger mission and vision of GMA Integrated News. We provided our best people, our state-of-the-art technical resources covering production, video editing, music creation, sound design, visual effects, and color grading for this major undertaking. Nagsimula lang yan with an exchange of ideas with OBA. Now, nandito na tayo. We're launching the GMA Integrated News Omnibus Plug.
Being the most trusted news organization in the Philippines is a great responsibility. The multi-platform campaign of GMA Integrated News, which is Mas Malaking Misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan, strengthens our commitment in embracing a bigger purpose to bring fair, balanced, and accurate news to a much broader audience as the news authority of the Filipino. Sa pag-abli sa bagong pahina, makalaom kamo nga among himuon ang tanan alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Kami ang inyong GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Ugdungan niini mga kapuso ang among pagpasalamat sa inyong pagsalig kanamo. Karon subling gipaniguro sa GMA Integrated News nga magpabilin kaming matinud-anon sa among panata. Ilabi na sa mas dako namong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Ng mabilis na pagbabago ng mundo at pagdami ng malalaking hamong ating hinaharap, buong puso nating niyayakap ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod bilang News Authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, binubuo na higit sa 1,000 journalists, staff at crew na hindi patitinag sa paghatid ng bawat balitang mahalaga sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Hatid natin ang mga nangunguna at pinakapinagkakatiwalaang news programs on Philippine TV. Mula umaga hanggang gabi, ang ating pagbabantay para makarating sa ating mga kababayan na impormasyong gagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hatid din ng GMA Integrated News ang pinakamaraming regional newscasts in local languages. Kaya tiyak na maaabot ng ating pagbabalita ang lahat ng panig ng bansa. Ang ating super radyo nationwide, sinisiguradong una tayo sa paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage. We've got everything covered online at tinitiyak naming napapanahon, malinaw at totoo ang balitang inyong mapapanood at mababasa anumang oras. Ang News Authority ng Filipino, mas pinalakas at pinalawak pa ang paglilingkod sa bayan. Buong buo ang puwersa Sa pagbabantay at pagbabalita. hindi matitinag. Sa anumang hamon ng panahon. Nararatiling tapat at sinasang-ayunan sa telebisyon, radyo at online. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng Pilipino sa mundo. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po naming lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinakapinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Padayong ginabantayan sa pag-asa ang bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang mga pag-ulan nga masinati sa pipila ka lugar sa Mindanao, dala sa localized thunderstorms. Ulahin na matikdan ang bagyo sa 2,820 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Sumala sa pag-asa, ubos ang tsansa nga mosulod kini sa PAR ug wala pasab kini epekto sa panahon sa nasud. Busa makasinati og init nga panahon sa dakong bahin sa nasud, lakip na sa Mindanao. Kung doon na may pag-ulan, kinidala sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang dakong bahin sa Mindanao, lakip ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen ug Davao Region. Busa magbantay gihapon sa pagbaha ug landslides. Pipila ka kababayenan nga apektado sa Marawi Siege sa Marawi City nakabenepisyo sa suporta og tabang pinansyal gikan sa usa ka international organization alang sa ilang panginabuhian. Aton sa pagbisita sa Relief International for Africa and Asia nga usa ka international non-profit organization,
sa kababayen-an sa Marawi City mipasalig kini nga palig-on ang ilang programming Empowering Women for Peace in Fragile Settings. Tumong niini nga matabangan ng kababayen-an sa BARM nga mobarog og makatabang sa komunidad. Butang nga gikalipay sa kababayen-an nga kung kaniadto anaalang sa mga balay karon dunay uban nga purok leader ug dunay miyembro na sa Barangay Peacekeeping Force o BIPAT. Giablihan sab ang ilang We Resolve Advocacy Billboard. Motabang ang Relief International sa paghatag og trainings ug cash assistance sulod sa 5 ka bulan. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa amo mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.